Today is Mongo Day, kaya iniba natin ang ulam natin ngayong araw ng Friday. Yon, for today's video, mamimitas po muna tayo ng malunggay. At isi-share ko po sa inyo yung paggawa ng ginataang malunggay na may halong sugpo at saka baboy. Ito po ay first time kong magluto ng ginataang dahon ng malunggay. Tara, samahan nyo ako sa aking pagluluto ngayong araw ng Friday. Ginataang malunggay Ilocano style. Tara! So dito po pinalambot na natin yung baboy at saka sinangkot siya natin. Kaya kung makikita nyo nagbabrown. So saka natin ginisa yung bawang at saka sibuyas. And then, inilagay po natin yung hipon. At saka, isusunod natin itong gata. Ang ginamit po pala nating gata ay ito yung commercial, yung nabibili na process na gata ng nyog. So, ito na, inubos lang natin yung isang pack ng gata na worth 33 pesos. So, ayan po, itinaktak natin. Ayun, kung titingnan nyo, napakasarap. Tingin pa lang po, napakasarap na. Ayan, hinalo-halo lang natin ng konti. So after po na mahalo-halo natin konti, para kumalat yung gata, tinakpan po natin. Dito naman po, i-prepare na natin yung dahon ng malunggay. So ito po ay tinanggalan na natin ng mga tangkay, tinanggal natin sa tangkay. Yung iba po dyan ay luma na, yung mga nakarang araw pa natin yan na tinitas yung mga ibang dahon po dyan. So inilagay lang natin siya sa plastic para ma-preserve natin yung freshness niya. So ayan po, kumukulo na. Siya nga pala, naglagay po tayo ng kunting asin din. Saka natin po ilagay yung dahon ng malunggay. So ibudbud lamang po, Pero kung pansinin nyo, may mga tangkay-tangkay pa. Yun po yung mga lumang dahon na inilagay natin sa plastic, na pag inilagay po natin sa plastic ay nag-uunti-unti pong naglalaglagan or na ihiwalay doon sa tangkay. So ganyan po yung ginagawa natin minsan, lalo pag nakulob, asahan nyo po na maghihiwalay na yung ibang dahon doon sa tangkay. Ayan, so yun. Ang gagawin po natin dyan ay unti-unti nating halu-haluin para kumalat po yung gata, yung gata na inilagay natin kanina. Actually, ang nalagyan na pala natin yan ng seasoning at kunting asin, kasi wag po masyadong maglagay bigla ng asin kasi minsan umaalat habang nauubos yung gata, or sa mga fresh kasi nagkakanggata, umaalat po yan. So dahan-dahan lang po ang paglagay ng asin. Halu-haluin lamang po at para maging pantay yung distribution ng gata. Kasi po kukunti lang po yung sabaw niyan, unlike pagka yung kakanggata galing sa fresh ay may tubig po yan. So kailangan nating ito haluin lang ng haluin para mag-evaporate yung tubig. Unlike dito, kasi kakanggat yung process po yan, kaya hindi natin po pwedeng patagalin yung pagluluto or else mauubos po yung kanyang sabaw. So ayan, ang gagawin lang natin pa after mahalo na natin ay so takpan muna natin. Wow, alright. So yun, tikman natin. Alright. Okay. So 2 minutes para maluto maigi yung malunggay. Ayan. Right. Wow, 2 minutes is over. So ayan.
Yun, ang bango. Yun. Yun, oh. Yan. Okay. So, yung recipe natin na to ay merong karne, hipon. Yan, ginisa lang natin. Tapos, ilagay natin yung gata. No? Yung process na gata. Then, pagkakulo, nilagay na natin yung malunggay. Okay. Alright. Kulang lang tayo sili, no? Sili lang, kulang. Ayun, no? Okay. Alright, that's it na guys. Ito, meron tayong black rice, no? At ito na yung ating niluto na ginataang dahon ng malunggay Ilocano style. Ayan, no? Black rice ang kasama.